Welcome back sa aking channel. Ngayon ay susubukan natin ang bago nating kinabit na gulong na quick, na ang size po ay 190/12 at saka 110/90/12. Subukan natin ulit yung speed test. Tingnan natin kung merong pagbabago. Tingnan din natin yung kanyang range. Pero mas malapit lang yung gagawin natin ngayon, di gaya nung nakaraan. Siguro try natin abutin yung Bacolod Silay Airport kasi nasa 12 kilometers din yun. Tingnan natin kung merong pagbabago sa speed at saka sa range, sa distance. Patayin natin yung WSP at subukan natin. Okay, simula tayo sa 2,278 na odometer. I-start na rin natin itong ating GPS na speedometer at ang ating relieve. Start na rin natin at magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Ngayon baka magtaka kayo at bakit wala na yung DD5 dashcam. So na-establish natin last time na yung dashcam at saka itong ating GPS na speedometer app ay halos magkapareho lang din naman ang result. So kaya hindi na natin sinama yung dashcam ngayon kasi pareho rin lang naman eh. Nako, bakit parang naambo naman ngayong magsisimula tayong mag-test. Inulan pa. Maganda naman yung panahon. Siguro hindi tutuloy ito. So tuloy-tuloy tayo. Parang lumalakas pinili ko ngayong hapon, mag-aalas 5 na. Pinili ko na mag-test ngayon hapon naman para makita natin talaga yung display at saka yung speedometer. So at medyo paakyat dito, so try natin dun tayo sa medyo patag. Shoutout muna natin yung ating mga new subscribers at yung mga nagko-comment sa ating previous videos. Sina Joel Bernardo, Laria 4719, Kao Nima, Mike Kunat, Jaren Montaos, Jan Kananaman, Hassan Sabi, Adrian Oira, Manchester Strong, and hopefully I can feature your WSP next time. Sports Hub, Scat Clips, Jaja Locomoco, Sara Grace Corridor, Willie Di Guzman, consistent na nagko-comment, Mr. U10, G-Boys Gaming, Chris Manatad TV, Neo Woldsterks, ating butihing admin, Sir Ero, Joshua Irvin Figueroa, ang aking kaopisina dati na si Brian, ang idol kong si Mr. Morningstar at The Motivational Rice. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So para maging apple to apple comparison tong gagawin natin, so yung hangin ko, ganun pa din yung ginawa ko, 35 sa likod, 33 sa harap. No? So alright. Sandali, may mga sige. Subukan natin. Speed number 1. Here we go. Yan, naka full throttle na ako. At the same time, steady natin muna para disregard natin yung delay dahil sa naka-GPS po yung ating cellphone. So yung ating WSP umaabot ng 34 at ang ating cellphone ay nasa 31. Okay, tawa natin. At sa pagtawid, gawin na agad natin yung speed number 2. So ginawa natin yung test na ito kasi mostly pag nagpalit ka ng gulong, yan yung tinatanong agad. Nagbago ba yung speed? Nagbago ba yung top speed? Mabigat ba? Makapit ba? So sagutin natin muna yung top speed. Tingnan natin kung nagbago. Okay, tigil tayo dito.
para start from zero tayo lagi. Ngayon tayo ay naka number 2. Number 2. Okay, ready? Okay. Ngayon po, naka full throttle na po ako. At umaabot ng 42 yung ating WSP, habang 41 naman po yung ating GPS speedometer. Halos magkapareho po. 41 sa WSP, 40 sa ating speedometer. Sige, ano pa natin? Extend pa natin ng konti. Naka full throttle. Full throttle pa rin po tayo. 42, 43. Yan, 43 pinakamataas. Siguro ano lang, dahil sa akyat babanga yung kalsada natin. Pero nasa 42, 43 tayo. Pero yung GPS is nasa 41. Okay, bitaw. Okay, tigil tayo. At mag number 3. Okay, number 3. Alright, let's go. Number 3, full throttle. WSP nasa 52, 53. GPS nasa 52. Okay. Yan, steady lang po. Full throttle pa din po tayo. Yan. 53, naka-steady sa 53 ang WSP, naka 52 ang GPS. Okay, bitaw. Okay. Ulitin natin to ng mga 4 na beses at i-average natin. Tapos i-compare natin to sa ating nakuhang speed test nung nakaraang linggo, no? Yung compared natin sa stock na WSP na gulong. So start ulit tayo ng 1 and here you go. Speed test number 1. Okay. Alright. Okay, umaabot ngayon ng 33, naka full throttle na tayo. Umaabot ng 33, 34 yung ating WSP. Medyo konting pababa yung ating kalsada, konti lang. Umabot ng 34. Ang ating GPS speedometer ay umaabot ng 32. Nasa speed test number 1 tayo. Okay, so pagtawid ng crossing, mag speed test naman tayo ng number 2. Alright, let's do number 2 na ngayon. Start from 0. Alright, here we go. Okay. Alright, full throttle. Speed test for number 2, second try. WSP nasa 42. Ang ating GPS ay nasa 41. Mas malapit yung ngayon. Wala masyadong bigay nung nakaraan. I think merong 5 kilometers per hour na diferensya nung nakaraan nating i-test. Ngayon almost maliit lang, mga nasa 2 o 3 maximum ata. O yan, tigil na natin. Okay, number 3. Ready? Okay, full throttle tayo ngayon. Full throttle. Ang ating WSP ay nasa 49, 50, 51. Ideally dapat nasa 55 siya. Ngayon nasa 52, pinakamataas. Ang ating
GPS ay nasa 51. WSP pinakamataas ay 53. So full throttle lang tayo para ma-disregard natin ang delay. So ayan, aabot na naman tayo ng crossing. So konti yung diferensya ngayon as compared to sa stock na gulong ng WSP. Ngayon, hindi nakakaalam, yung stock na gulong ng WSP ay 90-90-12. Pareho po yung sa harap at saka sa likod ng WSP. Ngayon po, binago natin yung harap natin ay 100, tapos 90 pa din, tapos 12 syempre yung rim. Yung likod 110, 90, at ang rim ay nasa 12 pa din. So ginawa natin nasa 90 pa rin po yung ratio para mas mataas po yung sidewall. Ayaw ko po kasi nung 70 kasi marami pong recommended ay usually nasa 120, 70, 12. Yan, 110 na 70, 12. Ayaw ko po kasi nung ganun, ayaw ko po ng manipis. At gusto ko yung medyo mataas o yung sidewall. Kaya yung pinili ko na yung ratio is nasa 90 pa din. So far, first impression ko po dito sa Quick. First impression ko po dito sa Quick Tire. Pag-upo ko pa lang, pagka-install, nakaramdaman ko agad yung diferensya. Hindi ko masasabi na yung bigat may diferensya sa bigat kasi halos pareho lang sila ng bigat ng stock tire. Parang hindi nga siguro umaabot ng 1 kilo yung diferensya nila. Pero yung takbo, iba talaga yung takbo. Ang ganda. Lalo na ito ay may mataas na sidewall. Yung konting rough road, maganda yung mas maganda yung riding comfort niya kumpara sa stock. Dati pag stock, nung naka-stock pa ako, pag mga rough road, kunyari yung alam niyo yung naka-asfalto yung kalsada pero hindi siya yung parang smooth na pagka-asfalto, yun, ramdam na ramdam ng WSP yun. So usually pag ganyan yung daanan ko, naka number 1 na ako kasi parang feeling ko magkakalasan lahat ng screw ng WSP Pero ngayon ito, dahil medyo may kataasan na yung ating sidewall, konti lang naman, konti yung diferensya, pero nako, ang ganda po ng riding comfort compared sa stock ng WSP. Kaya para sa akin worth it na to dito pa lang. At saka so hindi ko pa, syempre bago pa lang yung ating gulong, no? Kailangan pa nating i-break in din kasi may mga sabi daw, syempre galing factory, may mga wax pa, kaya hinugasan ko na rin, sinabon ko na rin na mabuti. At try natin mag-review ulit nito siguro after mga naka 1,000 kilometers tayo ulit o 2,000 kilometers, tingnan natin. Pero so far dati kahit sa stock naman po, to be honest, kahit sa stock po, marami naman nagsasabi na madulas sa stock. Kaso kasi hindi naman ako kabilisan magpatakbo, kaya hindi ko na-experience po na mag-slide dun sa stock. Pero yung isang napansin ko din dito sa Quick, parang mas kampante ako, mas komportable ako na magpaliko-liko sa kanya yung handling. So, kahit ganyan ko, yan, giwang-gewang tayo. Parang mas komportable ako sa kapit niya, no? Kaya so far sabihin ko okay talaga siya. So ayan, giwang tayo para so far maganda talaga.
smooth, kumakapit siya. Kaya hindi pa natin nasubukan sa basa. So far naka 8 kilometers pa lang tayo. Medyo madilim na. Gusto ko nga sana abutin natin yung nakaraan, kasi nakita natin doon na nag-travel tayo dito sa WSP. Nag-record siya na umabot tayo ng 48 kilometers. Kasi nga 24 yung tinakbo natin eh. So umabot tayo ng 48 kilometers, pero dito sa GPS umabot lamang tayo ng 45. So gusto ko sanang ulitin yun, kaso medyo madilim na. Sa susunod subukan natin ulit yun. Yung idea lang talaga ng ganito ay top speed lang ng quick tire kung meron bang pagbabago. So far kita natin meron naman. Konti na lang yung diferensya niya compared sa stock tire. So 9 kilometers, abutin natin yung Bacolod Silay Airport and then balik tayo. Hopefully makakita tayo ng diferensya. Parang dito pala nakakita na ako ng diferensya, kasi dapat nasa 11 kilometers na to eh. Ngayon nasa 10 pa lang. Dapat naka 12 na to ah. Mukhang may diferensya nga. Ayun, pabaga lang, pero ayun, kapit naman. So mga nag-aantay to ng parating na eroplano. Madami-dami. So abutin natin yung 12 kilometers. Okay, 12 na. So balik tayo. Okay, balik na tayo. At mag-speed test tayo ulit sa pabalik, 2 beses ulit. So kahit gawin pa natin 3 siguro yun, para maganda yung data natin. Oh, ayan oh. Kahit yung may guhit-guhit na yun sa kalsada, parang hindi lang ramdam ngayon ang WSP dahil dito sa bagong gulong natin. So yan yung diferensya po pag medyo mataas na sidewall. Yung riding comfort niya mas okay talaga kumpara sa manipis. At isa pa kasi, isa sa major na dahilan ko talaga bakit gusto ko yung mataas na sidewall, kasi dun sa stock, pag nalubak ka, parang ramdam mo na yung lubak parang umaabot sa rim eh. I think meron po tayong kasamang nag-post sa GC na nalubak ata siya, yun, na ano talaga, na UP talaga yung rim. Kaya yan yung isa sa major na dahilan ko bakit gusto ko yung mataas na sidewall. Kaya ito yung napili natin. Okay, habang may konting liwanag pa, simulan na agad natin yung ating speed test. So pangatlo, tigil tayo. Oops, pandaran natin yung ilaw pala. Yan. So pangatlo, speed test number 1. Let's go. Okay, naka full throttle tayo. Number 1, WSP 33. Ang ating GPS ay nasa 31 at hindi maganda ang kalsada. Hindi na tayo makakita, madilim na. So yan, umaabot po ng 34 yung ating WSP at 31 po yung ating GPS. Okay, ayan.
tigil natin kasi simulan natin agad yung number 2. Okay, speed test number 2. Okay, naka full throttle tayo. 41 WSP, 42 WSP, 41 sa GPS, 43 GPS, 42 43 WSP, 42 GPS. Okay. Alright. Okay. Speed test number 3. Here we go. Alright. Number 3. Okay. Full throttle. 39, 46, 47, 50, 52, 53, 53 WSP, 52 GPS, 53 WSP, 52 GPS. Okay. Okay, let's go. Subukan natin hanggang 5 try. Saka uwi na tayo at gabi na. So ayan, number 1 full throttle, naka 34 WSP, 31 yung ating GPS, 34 WSP, 32 ang GPS. So halos 1 to 2 kph ang difference nitong quick tire versus sa ating stock tire. Number 2. Okay, full throttle. Okay, 42 WSP, 40, 41 sa GPS, 42 WSP, 41 GPS. Okay. Okay, number 3. Bilisan na natin. Okay, number 3. Full throttle. Okay, 44, 47, 50, 52 WSP, 53 WSP, 52 GPS, 53 WSP, 52 GPS. Okay, ulit number 1. Panlimang try. Okay, number 1. Okay, 30, 32 WSP, 30 crossing, 30 GPS, 33 WSP, 30 GPS. Okay, 33 WSP, 30 GPS. Alright, number 2 ulit tayo. Okay, number 2. Okay, top speed 41 WSP, 42 WSP, 41 sa ating GPS, 42 WSP, 41 GPS. Okay. Okay, number 3. Okay, number 3. Full throttle. Okay,
45, 53, 53 WSP, 52 GPS. Oh, 53 din GPS. 54 ang WSP, 53 at GPS. Okay. Yan, full throttle tayo kanina pa. Sige, pwede natin subukan na kumuha pa ng isa. Okay, balik sa 1. Okay. Full throttle. So yung 1 umabot ng 33 WSP, 31 sa GPS, 34 WSP, 32 sa GPS. Okay. Okay, go. Okay, full throttle. Alright, 39, 40, 41, 41 ang ating WSP, 41 din sa GPS, 42 si WSP, 41 si GPS. So maganda, maganda yung pinapakita. So pag lumalaki pala yung gulong, parang sinasabi bumibilis din pala tayo. Okay, number 3. Unahin muna natin sila. Okay, number 3. Okay, full throttle. 46, 49. Sana hindi natin sila maabot. 53 WSP, 52 GPS, 54 WSP, 53 GPS. Ayan, ilang ulit tayo ng test. We have more than enough data to check at para ma-compare natin ang ating previous result gamit yung stock na gulong ng WSP versus dito sa bagong quick tire na mas malaki at mas malapad ng konti. So malapit na tayo. Andiyan na si McDonald's. So nakalagay dito 22 kilometers na po yung tinakbo natin. So 2 kilometers na lang nandun na tayo sa ating pinanggalingan. Maraming salamat sa patuloy na panonood at sa mga comments niyo po. Maraming salamat. Isang malaking bagay po yan para sa akin na nagsisimula pa lang sa pagbablog. At ito po ay nakaka-inspire na gumawa pa tayo ng maraming video. Kita nyo naman nung nakaraan nag-video tayo, nag-vlog tayo kahit tanghali tapat. Nag-speed test tayo dahil po yan sa mga request nyo. At ito, gabing-gabi na nag-vlog pa rin po tayo para makapagbigay ng information. Ito, bago ko binili yung quick tires, nag-search din po muna ako sa YouTube ng mga review. Pero hindi naman kasi lahat ng review na nandun at hindi rin naman lahat ng wala namang tungkol sa size na ganito kasi mostly doon is mga malalaking size, kaya walang information masyado na makakatulong para sa atin na para sa WSP. Kaya eto, gumawa ako ng content, so share ko to, upload ko to. Iniwan na bukas yung tao. Share ko to, yung top speed ng new quick tires
Tapos mag-upload din po tayo ng ating initial review sa pagpapalit ng gulong. Kung anong ginawa ko, saan ko pinagawa, kung may pagbabago nga ba. So pag-uusapan po natin lahat yan. Nandito na tayo sa pinanggalingan natin kanina. Medyo ginabi na tayo, pero okay lang yan. Alright, sige, review muna tayo. So stop. Okay, nakalagay dito 24 kilometers yung tinakbo natin. At dito naman nakalagay ay 24.1. Parang pare-pareho lang. Kasi kanina pa tayo naka 24 eh, nandun pa tayo sa kalsada. So parang okay, parang pareho na. Dito nakalagay ay hindi natin makita, kailangan siguro i-finish activity. Ayan naman, walang network. So nakalagay dito 24.1 yung tinakbo natin, which is malamang pareho dito ng WSP. Nakita nyo naman, medyo mas mabilis yung takbo natin ngayon kumpara sa nung nakaraan. At pagkatapos konti lang yung diferensya ng takbo ng WSP, yung speedometer ng WSP versus sa GPS. So yan yung isa sa mga diferensya niya. So may pagbabago ba sa top speed? Oo, parang mas bumilis siya. Hindi ko alam kung bakit, pero tingnan natin mamaya sa computer para makita natin, makompare natin yung previous na test natin at saka yung test na ginawa natin ngayon. So at dahil gabi na, tayo na po, uwi na po tayo. At balik ako in 1 second ulit. Maraming salamat. Ito na po yung resulta ng ating ginawang speed test. Kung makikita niyo po, meron po talagang pagbabago compared dun sa dati nating ginawa. Kinuha ko po yung average ng previous na test na ginawa natin sa stock tire at kinuha ko rin yung average na gamit natin ngayon yung bagong gulong na quick tire. Tingnan natin yung sa speed 3, kung makikita nyo, yung dating speed natin ay nag-a-average lamang sa full throttle, nag-a-average lamang siya ng 49.33 sa GPS. Pero ngayon, ang ating speed 3 na average gamit ang GPS ay nasa 52. Yung sa speed 2, from 39 naging 41. Sa speed 1, from 29.5 naging 31.33. So nakikita nyo talaga na mas mabilis ngayon gamit ang bagong gulong. Pero bakit nga ba mas mabilis siya? Pag-usapan natin yan saglit. Makikita nyo din dito na mas bumagal ng konti yung reading ng WSP compared sa dati nating test na ginawa. Kunyari dyan sa speed 3, dating 54 yung ating speed pero ngayon naging 53.5. Yung sa speed 2 from 42.67 ngayon naging 42.17. Sa speed 1 from 34 ngayon naging 33.83. Bakit nga ba bumagal yung reading sa WSP na meter at bakit bumilis naman yung sa GPS? Pag-usapan natin yan ngayon. Eto, pagkumparahin natin yung stock tire na 90 by 90 by 12 at itong panghuli kong gulong na 110 by 90 by 12. Makikita nyo dito na mas tumaas yung ating diameter ng ating gulong. Dating 467 mm, ngayon naging 503 mm. So yung circumference niya mas lumaki din. Dating 1,466 mm, ngayon naging 1,580 mm. At dahil mas malaki ngayon ang circumference ng bagong gulong as compared sa stock tire, makikita nyo na kailangan niya ng mas
konting revolution para maabot ang 1 kilometro. Nakalagay dito na 633 revolution lang siya or 633 na ikot lang siya para maabot niya yung 1 kilometro as opposed to 682 na ikot para maabot ang 1 kilometro para sa stock tire. Kaya makikita nyo sa previous result natin na mas mabagal yung reading sa WSP ng bagong gulong compared sa stock tire. Kasi mas konti lang yung inikot ng WSP. Ngayon, bakit naman siya mas mabilis sa GPS compared sa stock tire? So, ginawa natin dito yung circumference ng bagong gulong, i-multiply natin sa supposedly 682 revolution ng stock tire. So, convert muna natin sa kilometers yung ating circumference kasi naka-mm lamang po siya. So, i-divide natin yan ng 1 million at makukuha natin ang 1.07756 na revolution. So, kung tayo ay nagta-travel ng 60 kilometers per hour, i-multiply natin siya sa 60 minutes. So, ang nangyari ay ang bagong gulong ay tumatakbo ng 64.65 kilometers per hour. Pero yung stock tire ay nasa 60 kilometers per hour lamang. Para mas maintindihan, kung gamit mo itong bagong gulong, yung makikita mo sa display panel ng WSP mo na 60 kilometers per hour, yung actual mo pala ay 64.65 or almost 65 kilometers per hour. Kaya makikita nyo dun sa ating result na mas mabilis ang reading ng GPS ngayon compared sa stock tire. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa susunod, abangan nyo po at i-review natin itong bago nating gulong na Quick Tires. Maraming salamat.